Inilabas na ng Budget Department ang mahigit 800 milyong pisong dagdag sa Quick Response Fund. At dahil posibleng magsabay sa loob ng parang bagyong Ophel at Pepito, mahigit 3,000 barangay sa bansa ang maaaring makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Maki Pulido. Sa lakas ng hangin bumayo sa Ilagan Isabela dahil sa bagyong Ophel, halos tangayin na ang babaeng ito na may dalang payong. Pero hindi inalintana ang kambal na hangin at ulan ng mga magsasakang naghahabol na magpunla ng palay. Kailangan kasi ng pagkain, bili ng allowance ng mga bata. Abot din ang hagupit ng bagyong Ophel sa Lawag, Ilocos Norte. Epekto pa lang yan ng bagyong Ophel. Kung isasama ang posibleng ibuhos na ulan ng kasunod na bagyong Pepito, mahigit 3,000 barangay ang posibleng maapektuhan ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau. Sabi ng ahensya, maaari silang makaranas ng landslide na dulot ng mga pag-ulan at pagbahang aabot sa dibdib hanggang ulo. Sa geohazard map ng ahensya, mahigit 1,000 sa mga barangay na yan ay nasa Northern Luzon, kung saan maraming lugar ang malambot na ang lupa dahil sa mga nakaraang bagyo. Inaabangan kung bababa sa mga mapa ang tatahakin nito. Kung tamaan ang Metro Manila, mahigit 1,400 barangay ang posibleng bahain. Karamihan ay sa Maynila. Rekomendasyon ng MGB sa pilitang evacuation sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng landslide. Wala po tayong kumbaga enough time para maghanda for landslide. So pag identified po kayo as high to very high susceptible barangay, i-enforce na po ninyo yung inyong preemptive evacuation. Pag hindi pa po umepekto or hindi po talaga nag-work yung preemptive, i-enforce na po natin yung forced evac. Sisimulan bukas ang preemptive evacuation sa mga daraan ng lugar ng bagyong Pepito. Idaraan ito sa pakiusap, walang sapilitan o mandatory evacuation. Pero kung piliing manatili sa kabila ng abiso, babala ng Office of Civil Defense, baka hindi sila agad marespondihan kung sakaling kailanganin na nila ng tulong. Sa lahat po ng mga risky areas, ito po yung mga uunahin na advisean na kapag sila ay winardingan na at inadvisean, dapat sundin nila dahil pagdating ng mga emergencies, ang uunahin po na sa search and rescue ay yung mga taong talagang sumunod. Sa susunod na 5 araw, mahigit 18 million ang maaaring maapektuhan. Halos 1 milyon dito ay mahihirap nating kababayan. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, inirelease na ng Budget Department ang 875 million pesos na dagdag sa Quick Response Fund ng Social Welfare Department. Kalahati kasi ng inisyal na 1.75 billion pesos na pantugon sa mga sakuna ang naubos na sa mga nakaraang bagyo. Majority of that will go to the procurement of welfare goods, in the procurement as well of pre-packed goods. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.